Sa pagbubukas po ng araw na ito, sa umagang ito, mga pusong puno ng pagpapasalamat sa Diyos at pag-asa mula sa Kanya, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumairi. Ialay po natin ang misang ito, lalo pa sa kapayapaan po ng ating mundo, lalo pa ng ating bansa, ang mga naging biktima ng karahasan, kamakailan. At ialay din po natin ito sa mga kababayan, kapanalig natin na ngayon ay magsisimula uli ng isang araw ng paghahanap buhay. Atin pong idulog sa Diyos ang ating mga hinaing, lalo pa ang kapatawaran para sa ating mga nagawang pagkakamali at pagkukulang. Panginoong Jesus, sa aming minsang pag-aalangan sa iyong kapangyarihan at karunungan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, sa mga pagkakataon po na hindi namin binigyan ng sapat na pansin at atensyon ang aming kapwa, lalo-lalo na yung mga higit na nangangailangan, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, sa aming pagsasawalang bahala para sa kalusugan ng aming pananampalataya, pagtibay ng aming ugnayan sa iyo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo ang aming mga kahilingan at tulungan mo ang mga nasa kagipitan upang magkaroon ng lakas ng loob na di na masadlak sa mga lumipas kapag nasa piling ng iyong darating na anak. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Sa araw na yun, sa lahi ni Hese, ay lilitaw ang isang hari, tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang espiritu ng puon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa puon. Hindi siya hatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang pairali niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon. Ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasa saklaw ng banal na bundok. Sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Hese, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya, at magiging maningning ang kanyang luklukan.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yang buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawag, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kaya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot na mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao'y siya'y lubhang nahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa ang kanyang ngalan ay wag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. At sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito na inihayag mo sa mga taong ang kalooban ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kung hindi ang anak na yaong marapating pagpahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Meron po akong isang joke. No? Sa isang eskwelahan daw po ay sabi ng teacher, "Okay class, no? Mula ngayon, wala mo na magsasalita ng Tagalog. Okay, let's all speak in English. Let's practice our English. Okay, you, what's your name?" Sagot yung isa, "Ma'am, my name is Early Seven, Strikeland, Never Broke." "Wow! You must come from a
a family of maybe foreign ancestry or origin, no? Are you from the States? Sabi nung, hindi po ma'am, hindi po. Your name is really from the States. Ay, ma'am, sabi niyo, wag mag-Tagalog eh. Kaya, in English ko po ang pangalan ko. Ang pangalan ko po Agapito Hampas Lupa Di Magiba. Early sevens like land never broke. If you do not appreciate these anecdotes na binanggit ko tungkol kay Catherine, the Katniel, and ano po ang masasabi ninyo? What can describe you? At hindi nyo ma-appreciate yung joke na yon, no? Na kay Agapito di Magiba Hampas Lupa. Ano masasabi po natin? You are outside of the circle. You must not be from the Philippines, no? Parang gano'n, di ba? Hindi ka siguro taga-Pilipinas kung hindi mo alam hindi mo appreciate yung jokes and anecdotes na yon, ano? Di ba meron po tayong tinatawag na, how do you call it? Insider's joke ba yon? Di ba may mga ganun tayo sa opisina, kalimbawa dito, no, sa atin, sa Veritas. May kanya-kanya tayong department. May kanya-kanya kayong biruan sa loob ng opisina, di ba? Tapos nagtawa kayo. Tapos pag may nakarinig ng taga-ibang department, ano yun? Di ba? Hindi mo nakakatawa yun. Ay, hindi mo kasi alam ang kwento, di ba? Ano tawag natin doon? Insider's joke ba yun? Nalimutan ko na. Natulog. Dapat hindi na ako natulog eh. Naalala ko kagabi yun eh. Nakatulog lang ako, nalimutan ko na yung tawag eh. No? O sabihin natin insider's joke. Meron tayong mga local joke on our own, sa circle lang natin, sa barkada natin, na, nakakatawa talaga. Pero pag narinig ng taga-labas, what's that? Di ba? Ano yun? Di ba? Why do I say this? I think that has something to do with the gospel today. Two things. Number one, joy. Joy. Yung sinasabi, no? Marahil lagi nyo naririnig at nakikita ang Panginoon na kunyari nagagalit. Yan, di ba? Yung naluluha, naiiyak, nung namatay halimbawa si Lazaro. No? Parang laging seryoso ang Panginoon. And today's gospel is one of the few times na makita natin ang Panginoon na masaya. Masaya siya. Ayan, sabi dito, ng oras ding iyon si Jesus ay napuspos ng galak. Wow, di ba? Sobrang saya, no? Dahil sa Espiritu Santo. Bakit? Kung titignan po natin yung pangyayari before this, nagbalik ang mga alagad na nagtagumpay sa kanilang misyon. Bumalik yung kanyang mga alagad sa kanya. At sinasabi na marami po kaming napagaling, marami pong nabigyan ng bagong pag-asa sa aming pag-ikot, kaya tuwang-tuwa, nagpuspos ng galak ang Panginoon. This ask us, tinatanong tayo po ba, ang buhay natin, marami sa atin relihiyoso, lalo mga talagang pag nakikinig ka sa Veritas, talagang very religious talaga ang isa mga qualifications, Pero tayo po, no? Do we find joy in our faith, no? Masaya ba tayo sa pagiging Katoliko, Kristiyano? Kasi marami po na hindi garantiya na kapag ang isang tao lagi nagsisimba, masaya. Di ba? May mga ganun eh. May mga ganun po, no? Hindi lahat ng tao na araw-araw o daily mass goers ay masaya. No? Minsan, tamaan, bato-bato sa langit. Tamaan. Yan. Minsan nandun lang para, makibalita. Ayan, makibalita. Ayoko nang gamitin yung salita eh. Makibalita na lang para medyo banayad, banayad. Yung bang palasimba, pero sila yung number one na kritiko. Kritiko nung katabi na, ano ba yan? Hindi man lang naligo. Di ba? Mukhang hindi nag-toothbrush at magsisimba. Ayusin mo naman. Mga gano'n, daming parang, alam mo, yung galit, parang galit na tao, yung mga, may gano'n nakakalungkot dahil ang pinagsasaluhan natin ay hapunan ng kaligtasan, hindi po ba? Ang pinagsasaluhan po na yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. And yet, one Catholic can
not see the joy, no? And instead, makikita yung kapangitan ng mga paligid, pangit naman ang sound system, gano'n, di ba? Ano ba yan? Lagit-lagit itong upuan sa simbahan, di malang naglilinis itong mga to. Lahat na lang, di ba? Where in fact, kung titingnan po natin, at sinabi na ni Pope Francis, ano po na, yung kagalakan na isang tanda ng isang taong batid ang kanyang pananampalataya. If you know the Lord, you cannot help but be joyful. Be happy. Ayan, ano. E tanungin natin na ating sarili, no? Do we really find joy? If we cannot find joy in what we're doing, going to the church, halimbawa, parang hinihila mo yung sarili mo, no? Yung nakasimangot ka, ano ba yan? Simba na naman, gano'n, di ba? Pwede naman sa ano na lang, di ba? Next week na lang. If you cannot find joy, yung pupunta ka sa simbahan na parang ikaw ay naiinis pa, you may want to ask ourselves, no? Do we really see the joy of knowing Jesus, no? Parang ano yan di ba, ganun yan, ano, Norman, ano? Pag nakakita ka ng, di ba, ng girl na, di ba, kunyari, nagpa-practicum dito. Di ba? Naku, talaga na excited kang pumasok. No? Ang saya-saya mo pag nandyan siya. Ay, nako, si ate, ganyan, ano? Ilang buwan ba kayo magpa-practicum dito? Dapat mga 5 years kayo mag-practicum dito. 5 years. Di ba? Because why? Kasi you are attracted, no? Gusto mo siya, You cannot help but be excited to go to work, to see her. Ganun din ang ating, when we practice our faith, dapat ito ay yung ating pananampalataya, makapagbigay ng kagalakan, no? Kagalakan, hindi naman kailangan lagi kang nakangiting gano'n. Nakakatakot ng lagi nakangiting gano'n. Ang pupunta, simbahan. Ganun ka, di ba? Yung joy inside. No? And the second point na siguro makita natin, yung pagiging insider. No, the second part of the gospel, sinabi doon, ang aking ama, lahat ng bagay, walang nakakilala sa anak, kundi ang ama, walang nakakilala sa ama, kundi anak. Tapos yung joy na natanggap na Panginoon with His disciples, it's referring to being an insider. At palagay ko po, ito ang susi ng pagiging masaya. Kapag nasa loob ka. Minsan hindi mo makita yung joy of practicing our faith, joy in attending Mass, if you will always look at yourselves outside as an observer. Di ba? Hindi But if you see yourself na bahagi tayo, nasa loob ako ng circle ng Panginoon, ako ay miyembro ng Kaniyang bayan, if you see yourself like that, then yung joy will come out naturally. Yan ang tatawag na insider's jokes, humor. Yeah. At yun ay bahagi ng ating pananampalataya. Minsan, from time to time, makakakita ka ng Katoliko na parang, ang daming reklamo sa simbahan, di ba? Yung parang wala ka nang marinig kung hindi lahat na, no? Yung mga sinasabi ng mga pare, ano ba yan? Look, baka, tingnan natin, baka naman kasi nasa labas ka. But if you see yourself inside, and you bring yourself inside, and you make yourself to really a part of the church, and you have a sense of being part and member of the church, then you cannot help but see and understand yung mga nangyayari sa simbahan at susunod doon yung joy, no, na mayroon ka. Ayan. Kaya siguro shout out yan sa mga mananampalataya natin na laging masaya, no? Sa mga simbahan. Ang sarap makita niya mga yan. Masasalubong mo, Father. Ganun, no? Makikita niyo po yung mga mananampalataya na hindi naman sila kilala sa simbahan, pero once in a while, masasalubong mo papunta sa simbahan, okay, makikita mo na masaya, namamalengke,
nandun yung joy, no? Ready yung smile niya. And that joy and smile na sinasabi doon, malamang ito ay kagaya ng sinasabi sa Ebanghelyo, na puspos ng galak ng Espiritu Santo. Let us celebrate po, ipagdiwang po natin ang pagiging bahagi, insider ng buhay pananampalataya at hayaan po natin ang kagalakan, ang sumunod dito, ang kasiyahan, the joy and the happiness ay susunod, being part, an insider of the church. Inihahayag ng Ama ang mga hiwaga ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa ating Diyos na nagpapahayag ng pag-ibig sa mga maliliit at mahihina. Ilapit natin ng may pagtitiwala sa mapagmahal na pagkalinga ng ating Ama sa Langit ang lahat ng ating mga pangangailangan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan bilang mga obispo, pari at laikong tagapaglingkod, naway magpahayag ng kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos, lalo na sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway higit na pagtuunan ng pansin ang mga pangailangan ng mga pinakaabang mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bata, naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng ginhawa at kagalingan sa pag-aaruga at pag-aalala ng mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa na ay makaranas nawa ng walang hanggang katapusang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, ipinangako ng iyong anak na pagiginhawahin kami kapag nahihirapan kami sa aming pasanin. Loobin mong lagi kaming makasunod sa kanyang pag-akay at palakasin kami upang maging mga kasangkapan ng kanyang kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Sama namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan naway kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, ano ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid, bubunga ng buhay ang iyong bigay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tagabinawan ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan.
sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi na ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo,
Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Idalangin po natin ang kaharian ng Diyos ay mapasa atin at ang kanyang kalooban ay magawa nating sundin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para napagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sabagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat, mga kanamalay. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairi. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo tayo sa kapayapaan upang ang Diyos at ang kanyang bayan ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.